Ang asawa ni Evangeline, pilit niya raw ginagampanan ang pagiging ina at ama sa tatlo niyang anak. Pero napatunayan niyang mahirap pala gawin ito, lalo pat siya'y isa lamang labandera. At ngayong wala na ang haligi ng tahanan, mapipilitan din kaya si Aling Evangeline na tibagin ang kanyang pamilya? Sa bawat sandaling naglalaba raw si Eva, sinisigurado niyang malinis at mabango ang bawat damit na kanyang nilalabahan. Maski na nga raw magkapaltos-paltos pa ang kanyang mga kamay sa kakapiga at kakakusot, hindi raw ito iniinda ni Eva. Dahil alam niya na sa oras na matapos niya ang mga ito, may maiuwi na siyang pera para sa kanyang pamilya. Naglalaba ka nga para magkapera, yung iba nga nanghihingi. Ako hindi, pinaghihirapan ko naman. Hindi rin kasi ako nanghihingi. Gusto ko, pag nagkakapera ko yung pinagpawisan ko, ayoko yung pahingi ako ng ganito, wala, kahit pahingi ako ng ganyan, hindi. Yung siguro nakawa rin sila, kaya tinatawag nila ako, laba mo ko, linis mo ko, ganon. Dito sa kanilang lugar sa San Andres, Maynila, bukang bibig na raw ang pangalan ni Eva. Kapag may mga taong nais daw magpalaba ng kanilang maruruming damit, pinapatawag lang daw siya sa kanyang tahanan at mabilis pa raw siya sa 4:00 na susugod para serbisyohan ang mga ito. Pen! Dahil si Pen. 250 hanggang 500 pesos ang kinikita ni Eva sa kanyang paglalabada sa isang araw. Maliit na halaga man daw ito, katumbas naman ay solusyon para sa kanyang tambak-tambak na responsibilidad. Halos 2 taon din kasing pinahirapan ng sakit na rheumatic heart disease ang mister niyang si Izel. At ang pagtanggap ni Eva ng labada mula sa kanilang mga kapitbahay at kakilala ang tanging tumustos upang mapagaling ang karamdaman ng asawa. Ang ginagawa ko, kahit saan ako naglalaba, kasi hindi siya pwede. Ang gamot niya, siguro 500 araw-araw. Sabi niya, nakita niya kasi yung resibo. Sabi niya, bakit ang mahal na gamot ko? Sabi ko, syempre kasi sa puso. Sabi niya, saan ka kumukuha? Naglalaba, nagpa-plancha. Sabi kong ganon. Subalit, handa man si Eva na magkandakuba sa kakalaba upang maisalba ang buhay ng asawa, nagdesisyon daw ang kanyang kabiyak na huwag na lamang magpagamot at sa halip, gamitin na lamang ang pera sa mga pangangailangan ng kanilang pamilya. At matapos lamang ang ilang buwan, binawian na agad ito ng buhay. Nung bandang huli, naisip ko, siguro nga, totoong sabi niyang naawa siya sa akin. Yung gano'n, siguro iniisip niya ang hirap-hirap ng ginagawa ko. Sa gamot niya napupunta. Pero para sa akin naman, importante naman yung gamot sa kanya. Ang kanya kasi, siya, ang iniisip niya palagi mga bata, hindi bali na siya, hindi bali na yung gamot niya, basta pagkain ng mga bata. Solo niyang inako ang mga responsibilidad upang buhayin ang kanyang mag-anak. At sa araw-araw, tila malaking pagsubok daw para sa kanya ang pag-aalala sa magiging kinabukasan ng kanyang mga anak. Sana bukas may magpalaba. Kaya pag may nagpalaba, hindi ko alam kung naiiyak ako, natutuwa ako. O ewan ko, basta nagmamadali ako papunta dun sa nagpapalaba. Nasa elementarya pa lang ang 3 anak ni Eva. At kahit pagod daw siya sa kanyang hanap buhay, sandali raw niyang iniiwan ang mga batya at palanggana upang siya mismo ang sumundo sa mga anak mula sa kanilang eskwela. Tila nasusuklian naman ng mga supling ang paghihirap ng kanilang nanay dahil consistent honor student ang 3 bata. Kaya naman mas lalong nagiging masigasig sa pagkayod si Eva, maibigay lang ang mga pangangailangan ng kanyang mga anak. Palma kasi mga bata paglabas, bilihan, yung mga nanay bigay. Gusto ko pag sundo ko, may pambigay ako kasi bibili sila, tuwang-tuwa sila. Kaya tuwang-tuwa ako pag may nagpalabas sa akin. Kahit hindi pa ako tapos, pautang muna ako kasi susundo ako. Kasi pagdating ko doon, bibigyan ko na sila kahit piso, 2 piso, masaya na sila. Naglalaro rin sa kanyang isipan na ipadala na lamang ang mga ito sa kanyang biyenan na nasa Leyte. Sa ganung paraan, mas makakasiguro raw siyang maaalagaan ang mga ito ng maayos. Sa bakasyon po, punta po kaming probinsya. Kasi pag wala siya, lagi kami lumalabas. Kaya di siya nakakapagtrabaho ng mabuti. Dahil nalalapit na ang pagsasara ng eskwela,
ilang araw na lang mula ngayon, maaring magkahiwa-hiwalay na ang mag-iina. Masakit man ito para sa isang inang tulad niya, kailangan niyang unahin ang kapakanan at kinabukasan ng kanyang mga anak. Minsan talagang pinanghinaan din ako ng loob. Pero pag nakikita ko sila, lumalakas na naman loob ko. Kinabukasan, mukhang sineswerte si Eva. Isang kapitbahay ang nais daw magpalabas sa kanya. Katulad ng kanyang nakasanayan, isa-isa niyang sinuri ang mga damit na kanyang lalabhan. Siniguro rin niyang walang naiwan na importanteng mga bagay sa mga maruruming damit. Pero ang hindi niya alam, kasabay na rin ito ang magiging daan sa paghalimuyak ng buhay nilang mag-iina. Yan, Tines. Nakain mo yan sa t-shirt. Nakain mo. Kulang. Natutuwa ako. Baka matulungan ako mag-ina. Kasi matutulungan na kami, hindi na sila uwi. Para sa ating nag-iisang Wonder Nanay, inihanda ng Wish Ko Lang ang iba't ibang sorpresa na makakatulong para sa kanyang kinabukasan. Para sa aming unang regalo, inihahandog ng Wish Ko Lang ang food cart na ito na magsisilbing pandagdag kita. At syempre, sinamahan na rin namin ng mga pagkain na pwede ring ipaninda. Salamat sa Diyos. Kasi hindi kami pinabayaan. Malaki may tutulong. Kasi pag wala akong laba, kahit papano may mapagkikitaan. Dinagdagan din namin ng groceries na maaari nyo namang gamitin para sa inyong magiging sari-sari store. At bukod dyan, isa pang pandagdag sa inyong kabuhayan, ang mga bagong cellphone na magagamit nyo naman para sa inyong reloading business. Salamat sa GMA. Sa Wish Ko Lang sa inyong mga staff. May mga dagdag din kaming bagong damit at mga school supplies para sa 3 chikiting. Natutuwa ako. Kasi yung mga gamit ng mga anak ko, hindi ko kasi sila mabilhan. Ngayon, masaya ako kasi meron na. At itinodo na rin namin ang pagpapasaya sa mag-iina dahil pati ang scholarship para sa kanilang pag-aaral sa kolehiyo, hindi na rin iintindihin. Salamat na pinagbigyan niyo kami ng pagkakataong makatulong. From ACLC Guadalupe, thank you very much. Wish Ko Lang ng GMA. Sa kabila ng bawat paghihirap, may katumbas na ginhawa. Sa bawat lungkot na ating nararanasan, may kapalit na ligaya. Mag-isa man daw binubuhay ni Eva ang kanyang 3 anak. Kahit gaano kahirap ang buhay, hindi raw siya susuko kailanman. Dahil ang pagiging isang ina, ang trabahong kailanmay hindi mababayaran ng salapi. Sa matibay nating samahan, lahat ay kaya nating gawin at bawat pangarap ay maaring tuparin. Ako po si Vicky Morales. Samahan niyo po kami ulit sa susunod na Sabado dito sa Wish Ko Lang.